So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, bistado na po yung grand plan ni Sara Duterte kung bakit po siya nag-endorso ng 12 senatoriables. At very sad to say mga ka-Streetwise, no? Kaya siya nag-endorso ng 12 senatoriables itong paparating na eleksyon next month. Hindi po ito para sa taong bayan. Para po ito sa sarili niya. At bistado po ito ng mga congressman po natin. Di ba? So ito para makuha natin yung point at napakadelikado po nito dahil dito po nakasalalay po ang kinabukasan ng Pilipinas kung saan po tayo papunta. Kung tayo ba'y palubog o paahon. O tingnan nyo to ha. So ngayon, basahin po natin itong balita from ABS-CBN News. So sabi dito no, VP Sara Duterte on endorsing alyansa senatorial bets. Si Amy Marcos nga, na sinto-sinto, at saka si Camille Villar, nagarapal. Okay? The Duterte senatorial candidates together with re-electionist Senator Amy Marcos and Representative Camille Villar are united by a common vision. A peaceful and prosperous Philippines. This vision is solid enough to break through the walls of existing political division in the country. Puta, galing, no? So ngayon, ang sabi ni Sara Duterte mga babayan, ang ini-endorse niya daw pong mga senatoriables ngayon, yung Duterte, yung 10 PDP laban, at saka itong si Camille Villar, at saka si Amy Marcos. Ang reason, di ba? This vision is solid enough to break through the walls of the existing political division in the country. Ang point dito mga kababayan, di ba? Sino bang humiwalay sa unity team? Anong kalokohan to, Sara, na sinasabi mo na itong dosing senatoriables mo ay makakapag-break ng barrier ng, di ba, ng pagkawatak-watak po ng Pilipinas? Hindi eh. Kayo nga po yung nanggugulo eh. And by the way, mga kababayan, no, malinaw naman po mga ka-Streetwise, no, na nung mga nakarahang mga buwan nga po, sinasabi ni Sara Duterte na hindi daw po siya mag-i-endorso ng senatoriables. And then, bigla po nagbago. Ngayon, malinaw mga kababayan na kaya po siya nag-endorso ng senatoriables po ngayon para po protektahan po siya sa impeachment. Hindi po ako may sabi niyan. Sabi po yan ni Congressman Adjong. So basahin natin to. Sabi dito VP Sara nag-endorso ng mga senatorial bet na magliligtas sa kanya sa impeachment. Totoo yun mga kababayan. Alam naman po natin yun. Na una, ayaw talaga ni Sara na mangialam po dyan sa midterm elections. Pero eventually, no, darating po talaga yung pagkakataon na mangyayari po yung impeachment trial sa Senado. So ngayon, ang gusto ko sabihin dito, kaya nag-i-endorso si Sara Duterte ng senatoriables para po protektahan lang po yung sarili niya sa impeachment na which is sobrang delikado. Tingnan ninyo sa dinami-dami po ng mga kailangan sagutin ni Sara Duterte. At ako naniniwala po tayo dito na hindi niya po ito masasagot. Ang mangyayari po dito, kahit po na ma-expose si Sara Duterte regarding nga po dun sa mga kalokohan niya, pag mga in-endorso niya pa rin po yung mga senatoriables na nanalo, hindi po siya may impeach. Tingnan nyo to, basahin natin to para mas maganda, no? So sabi dito, nag-i-endorso na umano si Vice President Sara Duterte ng mga kandidato sa pagkasenador na bobotong pabor sa kanya sa Senate impeachment trial. Ayon kay House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adjong. Di ba? It's not surprising that she changed her tune on endorsing candidates, sabi ni Adjong. Given the context of the upcoming Senate trial, one can reasonably infer that she's now building bridges where she once kept her distance. Di ba? Nakuha niyo yung point, sabi nga po ni Congressman Adjong, di ba? Sabi ni Congressman Adjong dito, di ba? Lumayo na po si Sara Duterte sa midterm elections, pero gumagawa ulit po siya ng bridges, ng tulay. Continue natin, sabi dito, We respect her prerogative, but we cannot ignore the timing and the possible implications of these moves, especially when they shift from neutrality to active endorsement.
Sabi niya nung una dati, ayoko mag-endorso kasi nabudol na ako ni Marcos. Tapos ngayon, mag-endorso na naman, Marcos din yung endorso. Oh, malinaw mga kababayan na ako, naniniwala po ako, na kaya nag-endorso itong si Sara Duterte ng mga senatoriables kasi po may agreement po yan. At ako, naniniwala po ako na isa po sa mga agreement po na yan, protektahan po siya sa impeachment trial. Alam niyo, napakadelikado nun mga kababayan, no? Kasi, dito pa lang nasabit na siya dito Oh, ito yung isa sa mga issues niya, no? How to set determine if Sara confidential funds beneficiaries really receive the money. Oh. So, alam naman po natin, no, na meron pong confidential fund po na worth 600 million pesos. At meron po itong mga beneficiaryo. At nawawala po yung mga beneficiaries po na to. So ngayon mga kababayan, ang tanong natin dito, no? Ito po yung mga bagay po na hindi po nasagot ni Sara Duterte nung siya po ay nasa House. Nung siya po ay tinatanong kung sino-sino itong mga tao po na to na nabigyan nga po ng confidential fund. So ngayon, hindi niya po ito masagot sa House, kaya nga po napunta sa impeachment. Na para sa akin, sobrang unnecessary na po yung impeachment kung nasagot na po sana ni Sara Duterte yung mga issues dun po sa House. Ang point natin dito mga kababayan, sa House niya hindi niya masagot sa impeachment trial pa kaya. At ngayon, paano kapag tinanong si Sara Duterte na sino-sino yung mga tao na yan na nabigyan ng pera? Ayan ba ay nakatanggap talaga ng pera? Ako naniniwala kong hindi. Bogus po yan. Bogus po yung confidential fund ni Sara. Ang nakakatakot dito mga ka-streetways, no? Kahit po na mapatunayan po ng prosecution team na may kasalanan si Sara at iboboto pa po ng mga senatoriables na inendorso ni Sara kung sakaling manalo at boboto sila ng huwag ipa-impeach si Sara, delikado tayo dito. Kasi po, wala na pong tama't mali po sa atin pag ganyan po ang utak po natin. Dapat po, kahit po na inendorso kayo ni Sara, pag nakita ninyo na mali ang ginawa ni Sara, impeach nyo pa rin. Pero ako naniniwala po ako na hindi po mangyayari po yun. Di ba? So ito basahin natin itong isa sa mga kabulustugan ni Sara, no? Oh. The House of Representatives will verify the individuals listed under the confidential fund disbursement of Vice President Sara Duterte actually received public funds. Diba? Particularly, those not already flagged by the fictitious will focus on the 670 names from the Office of the Vice President and 272 from DepEd. So ngayon, ito mga kababayan para malinaw. Okay. Meron po mga fictitious name na nakatanggap po ng pera po sa confidential fund ni Sara. Doon pa lang mga kababayan, may hirapan na po si Sara Duterte na nasagutin yon. Ang pinakamahirap pa dito mga kababayan, pag itong mga nabigyan ng pera na hindi fictitious name, kapag ito po ay hindi po nakitaan ng ebidensya na nakatanggap ng pera. O, di ba? So actually lahat po ng 7 article of impeachment ni Sara mahirap sagutin. Oh. So ngayon, ang gusto kong tanungin dito, ito panoorin niyo to Ito yung isa sa mga commercial po ni Camille Villar at ni Sara Duterte. Tingnan niyo to. Sa panahon ngayon, kailangan tunay na kaibigan. May malasakit sa bayan, mga mahihirap, tinutulungan. Gusto ko lang daanan to Kasi kanina ko lang nakita to. So sabi ni Sara, no, tunay na kaibigan, tumutulong sa bayan. Ang tanong ba, ano ba nagawa ni Camille Villar? Ano ba nagawa ng pamilya Villar po sa Pilipinas? Actually, parang wala akong nakita Well, yung Las Piñas maganda. Oh, well, okay naman yung Las Piñas. Yung Las Piñas po na hawak po ng mga Villar, well, okay siya. Pero hindi siya ganun kaganda. Tulad po ng Makati, tulad po ng Pasig. Di ba? Okay lang. Las Piñas, Villar. O, di ba? Pero hindi po siya kasing ganda tulad po ng Makati. Di ba? Pinakamayaman na pamilya sa Pilipinas. Yung hawak po nila na Las Piñas, parang okay lang. Okay lang. Di ba? Oh. So anong naitulong? Kasi mga kababayan na sinasabi natin dito, hindi porket na nagbigay ka ng ayuda, may nagawa ka na.
Hindi porket na nagpagawa ka ng kalsada, may nagawa ka na. Trabaho po nila yan. Pero bukod nga po dito, anong nagawa ng mga bilyar? Di ba? Wala eh. Di ba lahat po ng ginawa ng bilyar, palagi pong merong benepisyo sa mga negosyo po nila. O di ba? For example, yung gumawa siya ng River Drive, tapos yung dadaanan, mga subdivision niya rin. O, well, nagpagawa ng kalsada, pero meron pa rin benepisyo sa kanila. Ano klase yun? O, di ba? O tapos yung LRT. Hindi matapos-tapos yung LRT hanggang Bacoor. Kasi dadaanan yung lupa ng mga bilyar. Kasi gusto nila, sila po yung mag-continue ng project. Kasi anong klase yun? Oh, yung prime water. Oh, simpleng tubig lang na actually hindi nila trabaho yan. Serbisyo po nila yan. Bilang kumpanya, hindi rin maayos. So, malinaw mga kababayan, no? Ito, continue pa natin, ha? Mil Villar, panatag ako. May magandang bukas na parating. Sa magkakaibigan, Walang iwanan. Yan ang nakakatakot eh. Ang promotion po ni Camille Villar at saka ni Sara Duterte sa magkakaibigan na walang iwanan. Alam na. Sa impeachment trial, walang iwanan. Yan so kayo, ayun, so yun mga kababayan, no? So kayo po, ano pong masabi nyo nga po dito sa pinakaplano po ni Sara Duterte kung bakit po siya nag-endorso ng mga senatoriables. Na kung dati nga po dumidistansya po, ngayon po talagang tahasang pangangampanya na po ginagawa ni Sara. So kayo ba, naniniwala po ba kayo na ang pinaka-intention talaga ni Sara Duterte, kaya siya nagbuo ngayon ng isang senatorial slate, yung 12, para protektahan lang po siya sa impeachment. Nothing more, nothing less. So kaya nga po mga ka-streetwise, no, dapat po talaga malaking factor po sa ating desisyon ang impeachment trial po ni Sara. Kahit wag na pong ipa-impeach si Sara, no, ang kailangan po nating senatorial po dito is maging fair. Maging fair lang po talaga sila. Okay na po 'yun. 'Di ba? So kayo po ba, no, napapansin niyo rin po ba ito na kung dati nga po si Sara dumidistansya, ngayon po kapit tuko na nga po. Naniniwala po ba kayo dito sa sinasabi nga po ng mga congressman natin na pinaka-intention talaga ni Sara kung bakit po siya nag-endorse ngayon para protektahan lang po yung sarili niya? Yan, so pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Kung hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga kababayan. And then by the way, no, balik live stream po tayo this week. Medyo busy lang po talaga tayo na medyo marami tayong ginagawa. So thank you mga kababayan. Thank you, salamat. So pa-like, pa-subscribe. At kung hindi naman kalabisan, pa-share ulit. Thank you, bye-bye.